Hello guys, magandang araw. Mayroon naman ulit akong i-share sa inyo na pag-aaral mula sa Biblia. Ito ay tungkol sa Marcos 7:19. Ang talatang ito ay bantog na bantog at paborito ng karamihan sa mga ayaw sumunod sa utos ng Panginoon natin Diyos. Ang sinasabi sa talata ay ganito: sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang sinasabi ng mga hindi tapat sa pag-aaral tungkol sa talatang ito ay nilinis daw ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng pagkain o yung mga karumal-dumal na pagkain sa tagpo na yan. Kasi pagkabasa ng talata, isasarado na yung Biblia at hindi na inaalam kung ano yung pinag-uusapan kung bakit sinabi ni Jesus yung talata na yan. Kung babasahin natin yung buong talata ng Marcos 7, yung buong chapter, maiintindihan natin kung ano yung pinag-uusapan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus na ang pumapasok sa tiyan na lumalabas sa dakong daan ng dumi ay hindi parumi sa tao. Ang tanong, ano ba yung pinag-uusapan sa chapter na yan? Diba? Mag-isip nga po tayo. Kasi ang pinag-uusapan sa chapter na yan ay yung nung sinita ng mga Fariseo at Eskriba, yung mga alagad ni Jesus Christ, na kumain ng tinapay na hindi naghugas ng mga kamay. Ang sabi doon sa talatang 3 ay ganito: sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi una mga hugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. Ito yung mga paniniwala ng mga Eskriba at mga Fariseo na kapag kumain ka, dapat ay maghugas ka ng kamay kasi hindi ka pwedeng kumain ng hindi naghugas ng kamay kasi para sa kanila yun ay karumal-dumal. Ang sabi dun sa talatang 7 hanggang 9 ay ganito: na dapat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yung utos nila na karumal-dumal yung kumain kapag hindi ka naghugas ng kamay ay hindi yun kasama sa iniutos ng Diyos, kundi ito ay utos na lang ng mga tao. Ang gustong iparating sa atin ng Panginoon Diyos na yung pagka hindi ka naghugas ng kamay at kumain ka ng tinapay, ibig sabihin yung pagkain na pumasok sa bibig mo at lumabas sa daanan ng dumi ay hindi yun ang makakapagparumi sa'yo. Kasi ang nakakapagparumi ay yung lumalabas sa tao, yung nanggagaling sa puso. Yun yung nakakahawa sa tao, yung mga masasamang salita na nanggagaling sa ating puso. At hindi yung pagkain na kinain mo at hindi ka naghugas ng kamay, hindi yun ang makapagpaparumi sa'yo. At kung talagang nilinis ng ating Panginoong Hesus yung lahat ng pagkain dyan sa Marcos 7:19, bakit nung namatay siya at umakyat siya sa langit, bakit dun sa pangitain ni Pedro may paglilinis na naman? 'Di ba? So, ayun, 'di ba? Dapat pag-isipan natin bakit dun sa Marcos 7:19 nung buhay pa ang ating Panginoong Hesus ay nilinis daw niya yung pagkain. Tapos pagdating dun sa pangitain ni Pedro ay nilinis na naman. Ba't nagkaganon? Ibig sabihin ay hindi talaga nalinis ng ayos? May naiwan? Ganun ba yan? Ang mabuti natin gawin pag nagbabasa tayo ng Biblia ay basahin natin ng buo para maintindihan natin kung ano yung totoong nangyayari at pinag-uusapan. Hindi po pwede na pag nag-aaral tayo ng Biblia ay babasa lang tayo ng ilang talata at isasara natin yung Biblia tapos bibigyan na agad natin ng conclusion yung binasa natin. Maling pag-aaral po yun. So sana po ay may natutunan po kayo
Pagpalain po tayo ng Panginoong natin Diyos.